Samantala, nasa bahay ni Jaihong ay sina Wu Jin at ang iba pa. Kalmado siyang nakaupo sa hardin, nagme-meditate. Biglang idinilat ni Wu Jin ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, nagpa-practice sina Ji Honggai at Jiang Fang. Napansin ni Wu Jin na ang spiritual energy sa realm na iyon ay lubhang tumaas kaya tila nakabalik na si Chen Pinggan. Ipinahiwatig ni Ji Hong na napakabuti nito dahil hindi na kailangang mag-away ang mga earth cultivators para sa spiritual energy. Nagkomento si Jiang Fang na magandang bagay na natapos na nila ang kanilang misyon na alisin ang mga demonic cultivators kaya hindi na nila kailangang mag-alala na saktan nila ang mga mortal. Biglang ipinahayag ni Chen Pinggan na tila nagtatrabaho sila ng husto sa mga araw na wala siya. Tumangala si Wu Jin at nakita niya si Chen Pinggan na lumulutang sa hangin kasama si Moong. Isinalaysay niya na natapos na nila ang misyon ng paglilinis sa mga demonic cultivators at dapat malayang suriin ni Chen Pinggan. Sinabi ni Chen Pinggan na hindi na kailangan dahil nagtitiwala siya kay Wu Jin. Parehong pinasalamatan nina Wu Jin at Ji Hong ay si Chen Pinggan. Ipinakilala ni Chen Pinggan ang pinuno ng Divine Pavilion, si Moong at habang isinasalaysay niya na sa tingin niya ay kilala ni Wu Jin si Moong, magalang na binati ni Moong ang lahat at ipinakilala ang kanyang sarili ngunit hiniling ni Wu Jin na huwag gawin iyon ni Moong dahil isa siya sa pinakamalakas sa Divine Realm at karangalan niya ang makilala siya. Biglang sumagot si Jiang Fang na dapat tignan ni Chen Pinggan ang kanyang sarili dahil totoong nabuhay niya ang spiritual energy at habang sumasagot si Chen Pinggan ng, syempre, inangkin niya kung sino sa tingin niya siya. Biglang ipinagbigay alam ng system kay Chen Pinggan na hindi kumpleto ang misyon na ipalaganap ang balita tungkol sa pag-iral ng mga cultivator sa Earth at pamunuan ng Earth sa cultivation era sa pamamagitan ng pagbuhay ng spiritual energy. Naisip ni Chen Pinggan na dapat ay natapos na ang unang kalahati ng misyon pagkatapos ng gulo sa pag-alis ng mga demonic cultivators at nabuhay na niya ang spiritual energy sa Earth kaya nagtaka siya kung bakit hindi kumpleto ang misyon. Biglang iginiit ni Wu Jin na may kailangan siyang i-report kay Chen Pinggan. Pinatunayan niya na may natuklasan siya habang inaalisan niya ang mga demonic cultivators at hindi ito dahil sa kalikasan na walang spiritual energy ang kanilang realm ngunit maaaring mayroong gumagawa nito. Nagkaroon ng interes si Chen Pinggan at iginiit niya na sabihin sa kanya ni Wu Jin ang tungkol dito. Ibinunyag ni Wu Jin na naisip niya iyon dahil aksidente niyang nalaman na ang daan patungo sa ascension ng realm na iyon ay pinaghihigpitan ng isang tao. Ibinahagi niya na ang taong gumawa nito ay hindi bababa sa isang mas mataas na antas kaysa kay Moong kaya walang paraan na kaya niyang sirain ang paghihigpit at ipinahayag ni Moong kung mayroong ganoong kalaking puwersa sa isang mortal na realm. Nagtaka si Chen Pinggan kung ito ang dahilan kung bakit hindi natapos ang misyon at habang nang ahas siyang papuntahin siya ni Wu Jin doon, sumang-ayon. Si Wu Jin at iminungkahi na dapat siyang sumunod sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, dinala ni Wu Jin sina Chen Pinggan at Moong sa lugar na kanyang natuklasan. Inalok ni Moong na ang formation ay may aura na partikular na pag-aari ng Divine Emperor. Itinuro niya na ang aura ay iba sa sinaunang Divine Emperor. Nangatwiran si Moong na tila ito ang blank realm na hindi nasa ilalim ng pangangasiwa ng sinaunang Divine Emperor. Nang marinig ni Wu Jin ang sinabi ni Moong tungkol sa sinaunang Divine Emperor, ipinapalagay niya na ang isang Divine Emperor para kay Chen Pinggan ay isa lamang junior kaya kung susubukan niyang sirain ang formation, baka mapahanga niya si Chen Pinggan. Iginiit ni Wu Jin na kaya niyang sirain ang formation ng may kaunting paghahanda at hiniling kay Chen Pinggan na ipaubaya na lang ito sa kanya. Nagtaka si Moong kung bakit siya natakot at ipinapalagay na nasa likod niya si Chen Pinggan. Naisip niya na si Wu Jin ay isang tusong tao na mabilis kumilos. Iminungkahi niya na medyo mahina ang kakayahan ni Wu Jin kaya dapat ipaubaya ni Chen Pinggan sa kanya dahil tiyak na mas mabilis niyang aayusin iyon. Nagalit si Wu Jin sa sinabi ni Moong. Pinatunayan niya na siya ang unang nagsabi nito ngunit ipinahayag ni Moong kung sino ang mas mahina sa kanila. Sinabi ni Wu Jin na dapat siya ang gumawa nito ngunit sinabi ni Moong na dapat siya. Habang iniisip ni Chen Pinggan na batay sa kanilang mga reaksyon, tila hindi makakaakit ng anumang lokal na Divine Emperors ang pagbasag sa selyo kaya sa palagay niya ay maaari na siyang tumigil sa pag-aalala. Ubo ni Chen Pinggan at idineklara na hindi na kailangan pang mag-away dahil parehong kayang hawakan ni Wu Jin at Moong ito ng magkasama.
Hinlik ni na Wu Jin at Moong ang kanilang mga dila at tumalikod sa isa't isa ng hindi nasisiyahan. Sinabi nilang dalawa ang, opo, kay Chen Pinggan at gagawin nila ang kanilang makakaya. Ilang sandali ang lumipas, bumalik si Chen Pinggan sa bahay ni Shi Hangai. Nagkomento siya na mananatili naman siya doon ng matagal kaya nagtaka siya kung ang paglaganap ng cultivation sa Earth. Nabanggit ni Chen Pinggan na nagtataka siya kung may ideya sina Kang Fang at Ji Hangai kung paano ipapaalam ito sa mas maraming tao. Napansin ni Jiang Fang na dapat nilang subukan ang live streaming dahil iyon ang magandang paraan para ipaalam sa lahat, kung saan sumang-ayon si Shi Hong'ai at sumagot na kung kailangan ni Chen Pinggan, ipaayos niya sa kanyang manager at team para siguraduhin na mas maraming tao ang makakapakinig sa kanyang mga pamamaraan. Nagulat si Chen Pinggan nang marinig niya si Ji Hangai na banggitin ang isang manager. Ipinahayag ni Ji Hangai na isa lamang siyang celebrity na may ilang milyong followers at wala iyon. Ipinahiwatig ni Chen Pinggan kung makakapagpalit siya ng rewards kung may mga taong nagsasabi sa kanya na gusto nila ang stream at sumagot ang system ng syempre. Ipinaalam nito na ang bawat tao ay nagkakahalaga ng 0.2 puntos at limitado lamang sa isang beses bawat tao. Naniwala siya na hindi masama ang offer dahil hanggat marami ang audience, lahat ay mga numero lamang. Ipinahayag ni Chen Pinggan na ibibigay niya iyon kay Ji Hangai at idinagdag ni Ji Hangai na ayos lang iyon at ipahahande niya agad sa team. Kinabukasan, natapos na ni Ji Hangai ang pagse-set up ng live stream ni Chen Pinggan sa isang dorm. Sumigaw ang isang estudyante na dapat bilisan ng kanyang mga roommate at manood dahil ang legendary Supreme Cultivator Grandmaster ng Ping and Sect ay nagla-livestream at nagtuturo ng mga cultivation methods. Nagkomento siya na mabilis talagang magbago ang mga bagay sa kanilang henerasyon dahil narinig lang niya na nabuwag nila ang mga rumors at nabanggit na ang dragon ay special effects lamang ngunit ngayon ay sinasabi nilang may mga cultivator sa kanilang mundo kaya hindi na niya masundan. Sinabi ng isa pang roommate na walang nakakaalam kung baka peke ito at sumagot ang isa pang roommate na hindi tutulungan ni Ji Hongtu ang isang scammer kaya dapat totoo ito. Isang pagod na manggagawa ang nanunood din ng stream ni Chen Pinggan. Nanood din ang mga tao sa parke habang nagpapatuloy si Chen Pinggan sa kanyang lecture tungkol sa spiritual roots. Ilang sandali ang lumipas, idineklara ni Chen Pinggan na iyon na ang lahat ng turo para sa araw na iyon. Sinabi ni Chen Pinggan na kung may sinuman na gustong malaman pa, dapat nilang isulat ang like sa chat at mas pag-uusapan niya ito kapag may pagkakataon siya. Agad na binalha ng mga mensahe ang chat ng stream na like. Agad na nagsimulang tumaas ang mga puntos ni Chen Pinggan. Napagtanto niya na ito ay isang jackpot. Ipinapalagay ni Chen Pinggan na kailangan niyang makahanap ng mga taong makakagawa nito hanggang sa katapusan ng panahon. Nagtaka siya kung paano na ang pag-unlad ni Moong sa pagbasag sa selyo. Sa kabilang banda, inilabas ni na Moong at Wu Jin ang kanilang makapangyarihang aura patungo sa selyo. Ang kanilang atake ay lumikha ng isang malaking bitek sa selyo. Nagkomento si Wu Jin na sa wakas ay nabasag na ito at magandang bagay na may tulong ng isang Divine Emperor dahil ito ay isang malakas na selyo. Sumang-ayon si Moong at idinagdag na hindi ito magiging posible kung isang tao lamang ang gumagawa nito. Napansin niya na si Chen Pinggan ay tunay na matalino na ipinatrabaho silang dalawa ng magkasama at napansin ni Wu Jin na ang mga kakayahan ni Chen Pinggan ay hindi mahulaan. Biglang isang Divine Emperor ang nagtanong, sino ang naglakas loob na hawakan ang aking selyo? Kumulog at lumabas ang Divine Emperor mula sa isang portal sa kalangitan. Sinabi ng Divine Emperor na sila ay Divine Ranked Cultivation Bases ngunit hindi pa niya sila nakita sa Divine Realm kaya nagtanong siya kung saan sila nagmula. Agad na binati ni Wu Jin at Moong ang Divine Emperor at sabay-sabay silang nagpakilala at binanggit na sila ay mula sa Chinchin Realm. Nagtanong ang Divine Emperor kung sila ay mga kasamahan ni Dengi at idinagdag niya na walang realm bridge sa pagitan ng kanilang realm at ng Chincan Realm, at tinanong niya kung paano sila nakarating doon at bakit nila sinira ang selyo. Binalaan niya na dapat silang magbigay ng paliwanag o kung hindi ay sasabihin niya ang lahat sa kanila at kahit si Dengi ay hindi sila mapoprotektahan. Ipinahayag ni Wu Jin na dapat kumalma ang Divine Emperor dahil wala silang paraan upang saktan sila at inutusan lamang sila ng isang senior. Biglang nagbago ang ugali ng Divine Emperor nang marinig niya ang sinabi ni Wu Jin at tila nag-alala siya tungkol sa senior na binanggit ni Wu Jin.
Nagulat sina Wu Jin at Moong nang biglang bumaba ang Divine Emperor sa lupa upang harapin sila. Inutusan ng Divine Emperor na dapat sabihin ni Wu Jin at tinanong kung sino ang senior na iyon. Sumagot si Wu Jin na ang pangalan niya sa realm na iyon ay Chen Pingan at tinawag din niya ang kanyang sarili na Ultimate Supreme. Nagtaka ang Divine Emperor kung totoo bang si Chen Pingan. Tinanong ni Moong kung baka kilala rin ng God Emperor si Chen Pingan at kung dapat ba niya itong ipakilala. Sumagot ang God Emperor na dapat nilang ipakita sa kanya ang daan at sumang-ayon si Moong. Sa kabilang banda, nasa tirahan ni Ji Hanggai si Chen Pingan. Nabanggit ni Chen Pingan na tapos na ang misyon kaya tila nabasag na ang selyo. Biglang tinawag ni Moong si Chen Pingan. Nakita ni Chen Pingan sina Moong at Wu Jin na naglalakad patungo sa kanya kasama ang God Emperor. Nagulat ang God Emperor nang makita niya si Chen Pingan. Sumigaw siya na hindi maaaring mali at tiyak na si Chen Pingan iyon. Sasabihin na sana ni Moong ang God Emperor kay Chen Pingan ngunit mabilis na yumuko ang God Emperor at idineklara na naroon ang kanyang mentor. Nagulat sina Moong at Wu Jin sa ginawa ng God Emperor. Ipinahayag ng God Emperor na sa wakas ay nakilala niya si Chen Pingan at hiniling sa kanya na tanggapin ang kanyang magalang na pagyuko. Ipinapalagay ni Moong at Wu Jin na si Chen Pingan ay tunay na senior. Samantala, nag-iisip si Chen Pingan kung ano ang kanyang ginawa at kung paano niya ito hindi nalalaman at nagpasya siya na tinatawag siya ng God Emperor na mentor ngunit sinasabi niyang hindi niya ito nakilala kaya marahil ay nagkakamali ito at dapat niyang subukang kumuha ng mas maraming impormasyon mula sa kanya. Ubo si Chen Pingan at binanggit na minor na bagay lang iyon, walang seryoso. Iginiit ng God Emperor na maaaring maliit na bagay lang ito kay Chen Pingan ngunit para sa kanya ay malaking pabor dahil kung hindi dahil sa patnubay sa liham na isinulat ni Chen Pingan libu-libong taon na ang nakakaraan na tumulong sa kanya sa isang krisis, hindi niya tatamasahin ang buhay ng isang God Emperor sa araw na iyon. Nagulat si Chen Pingan na ang lalaki ay God Emperor pala at nag-alala siya na yumuko sa kanya ang God Emperor kaya kung ipinahayag niya na hindi siya ang kanyang mentor, baka harapin niya ang retaliation. Nagkomento siya na tila naniwala ang God Emperor sa liham kaya hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap at habang hiniling niya sa God Emperor na bumangon, pinasalamatan siya ng God Emperor ngunit nagtataka pa rin siya kung ano ang nilalaman ng liham at nagpa siya na kailangan niyang makahanap ng paraan para kumuha ng mas maraming impormasyon mula sa God Emperor. Ipinaliwanag ng God Emperor na inutusan siya ni Chen Pingan na selyuhan ang lugar na iyon sa mortal na realm at binanggit na makikipagkita siya sa kanya kapag nabasag ang selyo, na natupad tulad ng kanyang hula kaya ang kanyang mga estratehiya ay tunay na walang kamali-mali, kung saan sumagot si Chen Pingan at kinilala na mahusay ang ginawa ng God Emperor at labis siyang nasisiyahan. Samantala, nagtataka si Chen Pingan tungkol sa binanggit ng God Emperor tungkol sa pagpupulong sa kanya sa araw na nabasag ang selyo at habang napagtanto niya na ang selyo ay para sa mission's requirement, nagtaka siya kung talagang nagkamali siya o kung talagang tinatago ng system ang mas maraming impormasyon. Binanggit ng God Emperor na narinig niya mula kina Moong at Wu Jin na si Chen Pingan ay kasalukuyang naninirahan sa Kayenkan Realm. Iminungkahi niya kung kailangan niyang tumulong sa pagtatayo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang realms para sa mas madaling komunikasyon at ipinaliwanag na gagawin din itong mas madali para kay Chen Pingan na magbigay ng mga utos para mabilis siyang makarating. Kinumpirma ni Chen Pingang, syempre, at kahit hindi niya ito gagamitin, mas maginhawa para sa God Emperor na maglakbay pabalik-balik. Sinabi niya na makikipag-usap siya sa God Emperor. Nagkomento si Chen Pingan na may talento si Cheney at kaya niyang gamitin siya kaya umaasa siyang madadala siya ni Moong sa Divine Realm at sanayin siya ng mabuti, kung saan sumang-ayon si Moong at lubos niyang aalagaan si Cheney. Ipinahiwatig niya na ang bagay doon ay naayos na kaya dapat na siyang umalis at nagpaalam ang God Emperor sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, bumalik si Chen Pingan sa kanyang tirahan. Biglang sumabog ang isang makapangyarihang aura patungo sa kalangitan. Ito ay nagmumula kay Chen Pingan na nagme-meditate. Idinilat ni Chen Pingan ang kanyang mga mata pagkatapos ng paglabas. Sumabog ang makapangyarihang aura sa itaas niya. Nabanggit ni Chen Pingan na sa wakas ay pinahintulutan siya ng mga gantimpala para sa misyon na iyon na maabot ang Immortal Infant Stage at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga immortal at mortal ay tunay na isang qualitative leap. Nagpahinga siya at nagsimulang magunat. Like,
comment, share, and subscribe naman dyan mga itugo. Maraming salamat po.